Hello ka umami! Magluto naman tayo ng Tom Yum Goong. Ito po yung isa sa pinakamasarap at pinakapopular na soup dito sa Thailand. At sa mga mahihilig mag-Thailand o mahihilig sa mga Thai food, I'm sure natikman nyo na ito at ituturo ko naman sa inyo kung paano po lutuin. Una at pinaka-importante sa lahat ay ang galanggal. Meron po nito dyan sa atin sa Pilipinas, hindi siya mahirap hanapin kaya pwedeng-pwede nyo itong lutuin. Sumunod naman ang lemongrass stalk. Nagpapakulo ako dito ng sapat na tubig. Nung kumulo na ay nilagay ko na ang galanggal, lemongrass stalk, kamatis, shallots o maliliit na sibuyas at dalawang klase ng mushroom. Yun po yung pampalasa at pampabango natin sa ating sabaw. Hihimayin na natin ang ating malalaking river prawn. Nabili ko po ito na buhay pa, kaya fresh na fresh. You can use any kind of shrimp po na gusto nyong gamitin sa recipe na ito. At kapag sinabing Tom Yum Goong, hindi po pwedeng mawala itong inilalagay ko ngayon na Thai chili paste. Maglalagay din tayo ng patis, pampalasa, o you can use asin lang. Tinimplahan ko ng sabaw bago pa man din natin ilagay ang hipon para hindi na tayo mahirapan mag-adjust. Itong hipon natin, wag natin i-overcook dahil ayaw natin na overcook na hipon sa ating Tom Yum Goong. Hindi na kasi matamis at kumukunat ang hipon kapag in-overcook natin. Ito naman ay dahon ng kaffir lime. Konting kulo lang, ganyan na po yung itsura niya. Luto na po yung ating mga hipon at this point. At maglalagay na tayo ng lime. Ito po yung tinatawag nilang manaw. Ito po yung kalamansi dito sa Thailand na galing lang din sa ating garden. Pagkalagay ng lime, nakuha ko na yung gusto kong asim. Mag-a-add naman tayo ng 1 cup ng carnation evap. Kapag uminit na yung evaporada, ay papatayin na po natin ang apoy. At ilalagay na natin ang cilantro at ang coriander ng Thailand. Serve hot, and of course you can add more sili, lime, or patis kung gusto niyo ng mas maalat pa. Bahala na kayong tumantsa. Basta ang mahalaga, manamis-namis, maasim at maalat-alat ang ating sabaw. So ayan ka umami, tikman na natin ang Tom Yum Goong habang mainit-init pa. So ang lalaki po ng ating goong. Goong po ang tawag nila sa shrimp. Dalawa na natin agad. Lalagay tayo ng sabaw. At nawawala yung mga mushroom para naiwan sa ating kaserola. And usually kapag kung wala sanang mga bata ay nilalagyan namin ng maraming sili. Katulad ng mga na-order sa mga restaurant. Mag-add ako ng lime. Ang sarap ng sabaw. Lasang-lasa mo ang hipon. So nabili ko po ito na buhay pa. Mga lumalangoy-langoy pa po. Meron kaming binibilhan ng mga seafood at mga ganitong river prawn na malaking palengke dito sa aming lugar. Ang laki. Ang sarap. Ayan, ganyan po yung gusto nating pagkakaluto ng hipon, hindi overcook at hindi kumukunat. Manamis-namis siya, medyo crunchy-crunchy pa yung laman. Unlike minsan kapag nagluluto tayo ng sinigang, yung hipon natin super makunat na. Mas maganda po kapag ganito. Wow. Ang sarap ka umami. Mushroom. Masarap yung ating sabaw. Inuna na natin yung mga sangkap at pampalasa, mga gulay. Pero itong kaffir, hinuli ko kanina. Ito po ay kaffir lime leaves. Lagi po ito sa mga sabaw, sa mga soup dito sa Thailand. Mabango po siya, mas mabango na, parang mapait-pait yung bango niya kumpara sa dahon ng mga lime at kalamansi.
Pero nakakain po ito. At nakakapagpabango nga at nakakapagtanggal ng lansa sa kanilang mga sabaw. Pwede na rin sa mga prinito-prito. Ayan, papakita ko po sa inyo. Para makita nyo yung freshness. Ganyan po magluto ng hipon para matamis. Ganyan lang po siya. Hindi siya kumunat. Hindi siya na-overcook. Second bite ka, mami. Ang daming aligi. Kung nagustuhan nyo po ang recipe, gayahin nyo po. I'm sure magugustuhan nyo din. Kakaiba siya kumpara sa ating nakasanayang sinigang. And I'm sure mahahanap nyo naman ang mga recipe kung wala kayong nung mga dahon-dahon na isa sa mga yan o dalawa. Okay lang. Ang mahalaga, meron kayong lemongrass, onion, lime, ayan, kamatis. So, kung nagustuhan nyo pong video, please share. Follow nyo rin po yung ating bagong cooking page, Ka Umami. Ayan, thank you for watching. Bye!